ating Panginoong Yesus. At alam niyo po ba na ang ating Panginoon bilang buhay na pag-asa, ito po ay pinatunayan sa atin ng Panginoon nung siya po ay nabuhay at di ba after 3 days na siya ay namatay, nabuhay siya muli. At alam natin ang dahilan kung bakit siya namatay. Kailangan niya mamatay para sa kasalanan. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. At ano ang purpose? Sabi, maganda yung sinabi sa Hebrews chapter 9, yung last verse, I think 28, verse 28, Hebrews 9:28. Sabi doon, ang Panginoon ay muling nabuhay, hindi na para ihandog pang muli ang kanyang sarili sa kasalanan. Kundi siya ay muling nabuhay upang muling bumalik. Para kanino? Para iligtas ang lahat ng mga naghihintay sa Kanya. So hindi na natiling patay ang ating Panginoon, muli siyang nabuhay, para patunayan sa atin na totoo, mayroong muling pagkabuhay. Para bigyan tayo ng patotoo na kapag tayo nanalig sa Panginoon, meron talagang pagsisimula ng bagong buhay. At nararanasan natin yun ngayon. Pero ang isang maganda na sa pangako ng Panginoon na sabi, siya'y muling nabuhay, hindi na para ihandog muli ang kanyang sarili para sa kasalanan. Muli siyang nabuhay upang muling bumalik. At siya'y muling babalik. Sa pagbabalik niya, ang dahilan na ay upang iligtas ang bawat naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Hinihintay niyo po ba ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Amen. Mga kapatid, ligtas na po tayo. At ngayon, ipinamumuhay na natin yung kaligtasan na yan. Pero alam niyo po, habang ipinamumuhay natin yan, kahit na mayroong hindi magandang nangyayari sa ating mga buhay, karamdaman, kabuluhan, di natin naunawaan ang mga nangyayari. Pero meron tayong living hope. Meron tayong pag-asa. Buhay ang ating pag-asa. Na pwede tayong magtiis ng kahirapan, pansamantala lang. Sapagkat alam natin, isang araw, pagdating naman ng Panginoon, lahat ng nagtiis, lahat ng nagtiyaga para sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon, ililigtas niya. Lahat naman naghihintay sa Kanya, ililigtas niya. Para saan? Upang makasama niya doon sa kalangitan, magpawalang hanggan. Amen po ba? So yun po yung ating alam. Meron tayong Panginoon na nakikita ang lahat ng ating sitwasyon. Kaya manatili lang tayong tapat, mga kapatid sa Panginoon. Maglingkod tayo na may katapatan, lalong-lalo na nakikita na natin yung mga palatandaan na talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Pagpatuloy lang tayo, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Sabi nga, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Ibig sabihin, hindi po yung good work na makapagliligtas sa atin. Ibig sabihin, yung manatili tayo sa Panginoon, ano man ang ating kalagayan, at ang mabuting pinasimulan ng Diyos sa bawat isa sa atin, lulubusin niya ng Panginoon hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Amen. Punin po ang ating Panginoon. By the way, next Monday po ay election na. Ngayong election po na ito ay talagang kailangan po natin patuloy na ipag-pray ang ating pong panahon ng election. Yung din ang dahilan kung bakit kami napaaga ng punta sapagkat kung kami po ay magta-travel ng mismong second Sunday kinabukasan ng election, iniisip ko baka sa mga dadaanan namin mga bayan-bayan ay maipit kami ng traffic. So, kaya minarapat po namin makapag-travel ng maaga. Pero, ang gawin po natin ngayong panahon ng election, talaga yung pag-pray po natin. Ang nangyari po sa Pilipinas ay, again, na-divide na naman tayo dahil sa election. May mga kanya-kanyang mga minamanok. At pagka hindi yun ang manok mo, may makakarinig ng salita na hindi maganda dun sa ang iba ay dapat ito ang binoboto. Pero supposed to be hindi ganon. Supposed to be ang Pilipino ay nagkakaisa para sa ikabubuti ng ating bansa. At itong mga kandidato na ito, nag-o-offer sila ng kanilang paglilingkod. So pagtiwalaan natin sila, di natin alam kung sino ang gagamitin ng Panginoon. Pero umasa tayo na gagamitin sila ng Panginoon. Hindi sila ang tagapagligtas ng Pilipinas, ang Panginoon. Ang Panginoon ang may magagawa. So sa halip na ma-divide tayo, dahil hindi naman natin hawak, ang magagawa lang talaga natin bumoto, kung sino man ang ilagay ng Panginoon, yun pa din ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng banal na kasulatan, lahat ng pamunuan sa Diyos nagmumula.
Kaya kung sino ang manalo, kung hindi mananalo ang iyong presidente, kung hindi mananalo ang iyong kandidato, ay ipanalangin mo na, panahon na para ipanalangin naman yung nanalo. At kung nanalo naman yung presidente mo, di salamat, lalo mo din ipag-pray para talagang ang bansang Pilipinas ay mapagpala. Kumbaga, itong election na ito ay masyadong naging mga nakatutok sa personalidad. So, pag-pray po natin na ang mga butante ay maging matalino, maging marunong, kumilos ang Panginoon, meron pang 1 week. Pag-pray po natin ang mabuting plano ng Diyos sa ating bansa. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Handa na po ba kayo para sa salita ng Panginoon? Amen! Yan, so kung kayo po handa na, please prepare yung mga Biblia ninyo. Yan. Meron pong bahagi sa aklat po ng mga Gawa, chapter 8. Ito po ay kwento patungkol doon kay Felipe, tsaka yung eunuch o yung bating. Sabi, itong bating na ito, itong eunuch, galing po siya ng Ethiopia. At mula sa Ethiopia, pumupunta pa siya ng Jerusalem para sumamba sa Diyos ng mga Hudyo. Imagine niyo, nagta-travel pa siya. Tapos sabi doon sa Gawa chapter 8, itong eunuch na ito, o bating, pag sinabing bating o eunuch, sila po yung mga inialay na nila ang kanilang buhay. Yung eunuch po, sila po yung nagpapakapon, inaalis yung ari ng lalaki para talagang yung kanilang concentration sa paglilingkod, walang makakaagaw, di sila magkakaroon ng temptation sa babae. Kaya lang ang temptation naman nila ay sa pera. Wala ang temptation sa babae, pero sa pera naman. Pero ito pong magandang kwento na to ay, sabi, inutusan ng Espiritu si Felipe, at sabi niya, pumunta ka sa lugar na ito na hindi masyadong dinadaanan. At doon po ay nakasakay sa karwahe itong eunuch. At habang nakasakay itong karwahe, nakasakay yung eunuch sa karwahe, binabasa pa rin niya yung Bible. Pauwi na to mga kapatid. Sino po sa inyo, pag pauwi na ay hawak pa niyo ang Bible, basa pa rin kayo? Meron po kaya ditong ganon? Kakaiba to, ano? Pauwi na. Yung iba nga ho, kahit papunta, walang Biblia. Pero ito, pauwi na, Biblia pa rin ang hawak. At nung sinubayan siya, nung ni Felipe, talagang galing ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa ho sumasakay, sumabay pa yun. Ibig sabihin, ang umaandar, tumatakbo, at tinitingnan niya kung ano binabasa ng bating. Tapos, sabi ng Espiritu sa kanya ay pinapasok siya ng eunuch at in-explain niya yung salita ng Panginoon. Now, ang point ko dito mga kapatid sa Panginoon, itong eunuch na ito, ganun siya magpahalaga sa salita ng Diyos. Pauwi na, binabasa pa ang salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi talagang ang salita ng Diyos, kapag nakita mo ang pagpapala nito sa buhay mo, halos ayaw mo nang bitawan. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, kapag kami pagkakataon na ang salita ng Diyos ay binabasa, samantalahin nyo na basahin ang salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay pinapayag, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos sapagkat ang hatid nito ay pagpapala. Amen? Kaya sa oras po nito, ilihid ko po kayo na magbukas ng inyong Bible. Ang ating pong babasahin ay nasa chapter 15 ng Lucas. Ang babasahin po natin ay verses 25 hanggang 32. Lucas 15, 25 hanggang 32. At muli, anyayahan ko kayong magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin ng malakas. Pakisabay po kayo sa akin. Sige po. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon nila, o tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang tinatabang buya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Tagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanmay hindi po kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang inyong lumustay
dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo, ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Tayo po'y dumalangin sa Panginoon. Muli, O Diyos, sa aming Ama, nagpapasalamat po kami ng maraming sapagkat tunay nga na ang iyong salita ay liwanag sa aming daanan, tanglaw ng aming paanan. Nagpapasalamat kami, Ama, sa malaya na pagkakataon na binibigay mo sa amin upang ang iyong salita ay patuloy namin mapag-aralan. Salamat sa kalayaang ito na ang ibang mga lugar, O Diyos, alam namin, walang ganitong pribilehiyo. Ngunit kami dito sa bansang Pilipinas, O Diyos, salamat po, sapagkat malaya kami na magtipon, malaya kami na sumamba sa iyo at patuloy, O Diyos, na mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya naman, O Diyos, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu, patuloy, O God, na kumilos ka sa araw na ito at mangusap ka, buksan mo ang espiritual na paningin at pandinig ng iyong mga anak at hayaan mo, Ama, na ang iyong maliwanag na mensahe makarating at matanim sa puso at isip ng iyong mga lingkod upang sa gayon, minsan pa, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong banal na aral, nakasumpong ng panibagong katatagan, kalakasan at kalabuan ng pananampalataya ang iyong mga anak. Ngayon pa lamang ipinagpapasalamat na namin ang pagpapalang hatid ng iyong banal na salita sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito. Amen. Pakakapunan po kayo, purihin po ang ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Ito pong bahagi nito ng banal na kasulatan natin binasa, ang karamihan marahil sa inyo ay alam na ito sapagkat ito po yung karugtong ng kwento patungkol doon sa alibugang anak. Yung unang bahagi nito ay yung pagkakataon na yung bunsong anak ng ama na ito ay lumapit sa kanya at hiningi yung kanyang mana. At pagkatapos na hingin yung kanyang mana, ay ibinigay naman ito ng ama doon sa kanyang anak. At ang nakalulungkot nga lang, sa halip na gamitin sa mabuti itong mana para mapagsimulan niya ng kanyang maaaring pwedeng pagkakitaan. At tulad ni Brother Orly, ganina sabi niya, ay ang hirap magnegosyo kapag walang pera, di ba? At kung may makukuha ka man, pwede mong kunin pansamantala at pwede mong pagsimulan ng negosyo. Pero sabi ni Brother Orly, ang nangyari naman sa kanya ay nakapagtayo siya ng negosyo na walang pera. Well, bihira po yun, pero salamat sa Panginoon. Pero totoo po yun. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ay andoon yung mga pabor. Pakikita mo na talagang pagkakalooban niya ay lahat ng mga kailangan mo, God is providing it para abutin ang pangangailangan mo. Pero ito po sa kwentong ito, ang sabi, hiningi ng bunsong anak yung kanyang mana doon sa kanyang ama at hindi naman ito pinagkait. Yan ang nakalulungkot nga doon sa kwento, nilustay niya ito. Ibinenta niya lahat ng mga pwedeng maibenta, tapos nagpakalayo-layo siya at ginamit sa masasamang pamumuhay, sa masasamang babae, hanggang maubos ito. Naisip ng binatang ito na nung dumadanas na siya ng kahirapan doon sa lugar na napuntahan niya, nagkaroon ng kasalatan, at ang sabi nga doon, ay pati yung pagkain ng baboy kasi namasukan na siya. Dahil talagang panahon ng taghirap, nakikisalo na siya doon sa pagkain ng baboy. Wow! Talagang mahirap yung kanyang sitwasyon. At naunawaan niya, mali yung kanyang naging desisyon. Kaya pag-isip-isip niya, sabi niya, babalik ako sa tahanan ng aking ama. Kasi naisip niya, sa kanila, yung kanilang mga alipin, yung mga servants nila, ay sagana sa pangangailangan. Samantalang siya bilang anak, wala siyang sapat na pagkain doon sa lugar na kung saan siya ay humiwalay sa poder ng kanyang magulang. Kaya nagkaroon siya ng desisyon, uuwi ako. Sabihin ko sa aking ama, nagkasala ako, at wag mo na ako ituring na yung anak, turing mo na lang ako yung alipin. Ang idea niya, nakakakain naman yung alipin, wala akong problema sa akin yung identity bilang anak. Pero ang alam natin, di ba, nagsasalita pa lang siya. Ang totoo, bago po siya makalapit sa kanyang ama, ayon doon sa kwento, itong alibugang anak na ito ay palayo pa, natanawan na siya ng kanyang tatay. So ibig sabihin, itong tatay na ito talagang inihintay yung kanyang pagbabalik.
laging nakatingin yung kanyang tatay. At ganyan din po yung ating Ama sa langit. Lahat ng mga makasalanan tayo, gaano man tayo napapalayo, napapariwara sa Diyos, tandaan nyo, laging naghihintay ang ating Ama sa ating muling pagbabalik. Laging bukas ang tahanan ng ating Diyos para sa nagbabalik loob sa Kanya. Hindi po niya yan isinasarado para sa sino man. Amen po ba? Lahat po ng nagbabalik sa Panginoon, tinatanggap niya. At ito po ang ginawa nung Ama. Nung nakita niya na bumabalik na yung kalibugang anak, malayo pa, matanda na po siya pero ginawa pa rin niyang tumakbo. Makikita natin dito yung kanyang pagmamahal kasi para sa isang matanda, kasi nung hihintayin mo. Kaya dahil sa pagmamahal niya, meron po kasi part dito na napaka-importante na kailangan niyang puntahan yung kanyang anak. Kautusan po ng mga Hudyo, kapag ang isang bata, ang isang anak, pasaway sa magulang, pag dinala mo yan sa kalipunan ng mga matatanda, ang gagawin po ng mga matatanda, bibigyan ng authority ng magulang, yung mga mamamayan, yung mga Israelita, para batuhin hanggang mamatay yung kanilang swahil na anak. Ibig sabihin, isang paraan, sa akin ba yan? Isang paraan ito upang ang mga swahil na mga bata ay turuan ng leksyon para huwag nang tumulad ang iba pa. At dahil yon ang kautusan, ang ginawa ng Ama, agad siyang tumakbo at niyakap niya itong kanyang anak. Bakit? Protection para hindi mabato at mamatay ang kanyang alibughang anak. So napakagandang pagmamahal ng Ama. So makikita natin na yun yung pagmamahal ng Ama, labis na pagmamahal ng Ama sa kanyang nagkasalang anak. Handa pa rin niya itong tanggapin. Pero ayon nga po doon sa kwento, nung bumalik na itong anak, ang ginawa po ng tatay ay binigyan ng, sabi kasi ng anak, nagsasalita pa lang siya, sabi, nagkasala ako sa inyo, nagkasala ako sa Diyos, at ituring niyo na lamang ako na katulad ng inyong alipin. Pero hindi pa po siya tapos magsalita, sabi ng Ama, hindi, inutusan niya yung kanyang mga alipin at pinasuotan siya ng singsing, binigyan ng bagong damit, at binigyan ng sandalyas pangyapak. So, nung nakita po ng panganay na mayroong kasiyahan sa kanila, ayaw niyong pumasok. At hinintay niya yung alila na lumabas, tinanong niya, meron ano sa atin, bakit may kasiyahan? Sabi ng alila, kasi po yung inyong kapatid na nawala ay bumalik na, kaya nagpapatay pa ng buya, ng pinatabang buya, nagkatay pa ng hayop ang inyong tatay. So nung malaman ito ng panganay, ay hindi siya lumabas, nagtampo siya, hindi siya pumasok, at ang Ama ang lumabas, at inamo-amo siya, yun ang sabi. At ito nga po yung binasa natin sa verse 25 hanggang 32, na kung saan, nakita natin na andun yung kanyang pagsisentimiento, sinabi niya yun sa kanyang tatay. At nakakatuwa naman yung tatay, sabi ng kanyang tatay. Kasi itong anak na panganay ay, sabi niya, pinaglingkuran ko kayo ng mahabang panahon, hindi ko kayo binigyan ng sama ng loob. Pero hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na makapagkatay ng kahit man lang isang maliit na hayop para sa aking mga kaibigan. Pero pansinin niyo, sabi ng tatay, anak, lagi kitang kasama. Lahat ng mayroon ako ay sa iyo. So, dito po sa kwentong ito, gusto ko maunawaan natin. Ito po yung kwento, yes, ng alibugang anak. Pero this time, gusto ko po na makita natin ito doon sa katotohanan na paano bang mamuhay ang mga anak sa piling ng kanyang Ama. Lalo na tayo bilang mga anak ng Diyos. Paano ba tayong dapat mamuhay? Paano ba natin dapat ipamuhay yung ating kalagayan bilang anak ng Diyos? Kaya ang ating paksa po ngayong umaga ay may kinalaman sa knowing to claim your inheritance as sons of God. Kasi po tayo, alam natin, hindi tayo tunay na mga anak ng Diyos, pero itinuring tayo. Ginawa tayo ng mga anak ng Diyos. Pero, tayo nga ba ay namumuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos? Ito pong kwento na ito ng bahagi ng banal na kasulatan natin pinag-aaralan
Ito po yung kwento na nagtuturo sa atin kung paanong dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos sa ilalim ng tahanan ng Diyos. Sapagkat makikita natin dito na mayroong dalawang anak, pero yung isa namumuhay bilang tunay na anak at yung isa hindi niya alam na siya ay dapat mamuhay katulad ng isang anak. Bakit ko po nasabi? Kasi po itong alibugang anak, bilang anak, alam niya yung kanyang karapatan. Alam niya na mayaman ang kanyang ama, kaya nung hiningi niya yung kanyang mana, binigay. Kasi alam niya, anak siya, may karapatan siya. Amen po ba? Samantalang yung panganay, anak din siya. He was living in the abundance, in the household of his father. Lahat ng pag-aari niya, ng tatay niya, available para sa kanya. And yet, he was living as a servant. At yun ang sinabi ng kanyang ama. At nakalulungkot na minsan bilang mga anak ng Diyos, kapag hindi natin alam ang katotohanan na yan, we will end up like the elder son. Hindi natin alam na may mga pagpapala na para sa atin bilang mga anak ng Diyos, pero gusto natin pagtrabahuhan yung pagpapala na yon dahil ang idea natin, kailangan pagtrabahuhan para ang Diyos ay pagpalain ka. Ganun ba ang turo ng Panginoon? Yan po yung titingnan natin. Kaya ang ating paksa, knowing on how to claim your inheritance as sons and daughters of God. Handa na po ba kayo sa salita ng Panginoon? Amen. Purin po ang ating Panginoon. Makikita po natin na ito pong katuruan na ito ay mahalaga. Sapagkat kung titingnan niyo po, nung ang Panginoon ginamit ang aral na ito, hindi natin nakita na nagsalita o kinorek ng Panginoon sa kwento yung ginawa ng younger son. Pero sa atin po, siyempre ethics, ay alam natin, hindi magandang kaugalian na buhay pa ang magulang mo, hingin mo na yung mana mo. Hindi magandang talagang, kumbaga sa atin ay parang kalapas-tanganan. Kaya lang, hindi yun binigyan ng pansin ng Panginoon, hindi yun itinuwid. Kasi gusto makita dito ng Panginoon, yung pamumuhay, paraan ng pamumuhay ng isang anak sa ilalim ng tahanan ng kanyang ama. At bilang isang anak, alam ng anak na ito na siya ay kabahagi sa kaharian o kabahagi doon sa tahanan ng kanyang ama at may karapatan siya bilang tagapagmana. Kaya nung claim niya yung kanyang pag-aari, walang pasubali, walang hesitation. Ibinigay ng tatay yung para sa kanyang anak. Bakit? Kasi alam ng tatay, alam ng kanyang anak ang kanyang karapatan. And he deserves it. Para naman talaga sa kanya yun. Bakit niya kailangan i-withhold? So, ang Panginoon, hindi yun ikinorek. Ang tatay doon sa kwento, wala din ikinorek. So, ano ibig sabihin nito? Ang ipinapakita sa atin dito ng Panginoon ay paano ba mamuhay ang mga anak niya sa ilalim ng tahanan ng ating Ama? At sa pamamagitan ng kwentong ito, pinapakita sa atin ang dalawang uri ng mga anak na pwedeng namumuhay sa tahanan ng kanyang Ama. Ang isa ay pinagtatrabahuhan ang kanyang mga pangangailangan. Ang isa naman, ine-enjoy ang mga pagpapala na alam niyang sa kanya. Saan kaya kayo dito sa dalawang ito? So, tingnan po natin, ano ba ang katuruan na makikita natin katotohanan dito po sa ating binibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Meron pong tatlong mahalagang katuruan na gusto ko po na makita natin katotohanan. Ang una po, number one, as God's children, ito po ang nais ng Diyos, God wants you to claim what belongs to you. Bilang mga anak ng Diyos at kabilang sa kanyang kaharian, yung mga bagay na pag-aari ng Ama ay pag-aari mo din bilang kanyang anak. At nais ng Diyos na makita mo yung katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, nais ng Diyos na i-claim mo, angkinin mo, yung mga bagay na para sa iyo bilang anak. Tandaan nyo, hindi po tayo alipin, hindi po tayo slave sa kaharian ng Diyos. Kaya ibig sabihin, may karapatan tayo doon sa kaharian ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ang nais ng Diyos ay maging katulad tayo nitong bunsong anak. Alam, angkinin yung nararapat para sa Kanya.
God wants us to ask of Him. Kung ikaw ay kanyang anak, nais niya na yung karapatan mo bilang anak, i-exercise mo. At nagagalak ang Diyos na ibigay sa iyo ang mga pangangailangan mo bilang kanyang ama. Kasi yun ang fulfillment din ng mga magulang eh. Bilang magulang, yung napoprovide mo, yung pangangailangan ng iyong mga anak, merong sense of fulfillment. Pero lalo na po sa ating Diyos, everything in God's kingdom is available for all the children of God. Sabi po ng Luke chapter 12 verse 32, sabi, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Maganda po sa Ingles, sabi, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. So, saan kayo nakakita? Ang isang hari, hindi niya rin pumimigay yung kanyang trono, lalo na yung kanyang kingdom. Pero ang ating Diyos na pag-aari ang lahat ng bagay, sabi, it pleased God to give us His kingdom. Ganyan niya tayo gustong i-bless. Ang totoo ginawa niya na ito. Lahat ng pag-aari ng Diyos, pinagkaloob na niya na sa atin. Ano po ang patunay niyan? Sa Matthew chapter 22 verses 2 hanggang 4, pakikita po natin, nagkwento po ang Panginoon patungkol sa isang piging, kasalan. At sabi niya po dito sa verse 2, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang buya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. So, pasinin natin yung verse 4. Sabi po, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na ihanda na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka, pinatabang buya, handa na ang lahat. Ang kailangan na lang gawin ay pumunta. Merong feasting sa kaharian ng Diyos. Pansinin nyo, yung verse 2, sabi, ganito ang paghahari ng Diyos o sa kaharian ng langit. Ano yun? Katulad daw ito ng piging na kung saan ang lahat ay nakahanda na. Kaya kapag ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos, wala kang pagtatrabahuhan. Ang gagawin mo lang, pupunta ka at i-enjoy mo yung inihanda ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Andyan po ba kayo? Samantalang yung panganay, anong ginawa niya? Andun lahat ng mga ari-arian ng kanyang tatay, pero all his life, he was working hard, hoping na pag humingi siya sa kanyang tatay, akala niya kailangan pa niya pagtrabahuan para siya bigyan. Kaya ano sabi ng tatay niya? Anak, lagi kitang kasama. At kung ano meron ako, sa'yo yan. Para sinasabi ng tatay, bakit mo kailangan pagtrabahuhan? Kaya nga wala siyang sinabing comment dun sa anak na bunso. Nag-comment ba siya nung hiningi? Wala. Kasi yung anak na bunso, alam niya kung anong kanyang karapatan. At ginamit niya ng tama yung kanyang karapatan. Ang hindi lang tama, linustay niya yung kanyang mana. Pero tama yung kanyang action. Amen po ba? Ganon din sa atin mga kapatid. Lahat ng mga resources, lahat ng mga pangako ng Diyos, that is available for all of us, His children. At nais ng Diyos na angkinin natin, hingin natin yan para sa atin yan. Andyan po ba kayo? Ibig sabihin, lahat yan ay available. Kaya nga sabi dito sa Matthew chapter 22, lahat ng mga bagay ay naihanda na sa kaharian ng Diyos. All we have to do is ask and enjoy the blessings that God has prepared for all His children in His kingdom. At tayo po yon. Amen po ba? Parang hindi po kayo kumbinsido. Totoo po mga kapatid. Kailangan malaman natin, tayo'y anak. Kaya mamuhay tayo ng katulad ng anak. Yung panganay, anak, hindi siya namuhay ng katulad ng anak, namuhay siyang parang alipin. Yung bunso, ipinamuhay niya yung kanyang pagiging anak. Mali lang ang kanyang naging kaparaanan ng paggamit ng kayamanan. Pero kung sa tama niya yung ginawa, baka yung umunlad yun. Kaya Brother Orly, yung pagpapala na binibigay ng Panginoon sa iyo, sa gabay ng Diyos, pagpapalain ng Diyos. At marami tayong mga kapatid na may mga pagpapala na ginabayan ng Panginoon, nagnegosyo, nagtagumpay. Bakit? Kasi
Yung pagsama ng Panginoon, pagkakasama mo ang Panginoon, sigurado na ang katagumpayan. Okay. So, nung kinuwento ito ng Panginoon, nung ipinahayag ng Panginoon ang talinghagang ito, ang ipinapakita sa atin dito ng Panginoon is, bilang mga anak ng Diyos, we have access to the inheritance of bilang mga anak ng Diyos, meron tayong karapatan sa inheritance natin sa ating Ama na makapangyarihan sa lahat. At ang sinasabi sa atin dito ay gamitin natin yung access na yon. All we have to do is ask and claim it in the name of Jesus. At yan po ang tinuro ng Panginoon sa John chapter 16, verse 23. Ang sabi po niya, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hihingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay na sa inyo. So, ibig sabihin, everything naka-ready na. Ang kailangan lang talagang gawin ay ibigay. Ang kinin ng may pananampalataya sa Panginoon, itong mga inihanda ng Diyos na available na pagpapala para sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak. At tulad ng ginawa ng anak, yung kanyang ginawa, he claimed his inheritance. At kung titignan po natin yan sa kalagayan ng ating Diyos Ama, dito pinakita na hindi alam nung Ama, nung bunsong anak na ito, kung saan niya gagamitin yung kanyang kayamanan, hindi sinabi. Pero later on, nilustay ito ng bunsong anak. Pero ganun pa man tayo bilang mga anak ng Diyos, kung mapapansin niyo po, ang ginagawa po ng Panginoon sa atin, kapag tayo po yung humingi, nagtiwala sa Panginoon, pansinin niyo po yung binigay na pangako sa atin, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na yon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo, sabi in my name, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Alam niyo yung SPA, Special Power of Authority, no? Yun, yung mga naglalakad-lakad dito ng ano. Ganun kang makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Na kapag tayo ay, kaya panalangin po natin, laging in Jesus' name. Kapag po kayo ay nananalangin pa sa ibang mga santo-santo dyan, ay wala hong dating yan. Hindi ho yan pakikinggan ng Panginoon. Kasi hindi yan ang tamang panalangin na nais na marinig ng Diyos. Kapag kaya na ay pinadala nyo, wrong sent po yan. Hindi po yan masasagot. Mabuti pa nga po ang Shopee at mga Lazada, no? Minsan, di ba? Talagang masipag ng mga couriers. Minsan kahit hindi ka order, nagugulat ka. Sinisingil ka kasi may order ka daw. Bayaran mo mahala. Pero ito, maganda po dito, sa ating Ama, sabi, in the name of Jesus, whatever you ask, in the name of Jesus, salvation, healing, ano man, lahat yan ay available sa kaharian ng Diyos. Andyan po ba kayo? Ano bang pangangailangan natin kung ikaw ay takot, humingi ka ng kapanatagan sa Diyos, lahat yan ay available sa kaharian ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, bago ka pa mga ilangan, ready na yan para sa iyo. Ganyan ang provision ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang kailangan lang, malaman natin kung paano tayo mamuhay bilang anak. At ano yung una? Kailangan natin na i-claim. Bilang anak ng Diyos, kailangan alam natin i-claim yung ating pangangailangan, yung ating kayamanan, mga provision na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So yun po yung una. At tandaan niyo po, ine-enjoy na natin ito. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, itong mga pagpapala na ito ay kasama na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Nararanasan na natin yan. Secondly, only a son can claim his inheritance from his father. Una, bilang anak ng Diyos, paano tayo mamumuhay bilang anak ng Diyos? Dapat alam natin yung ating karapatan, katayuan. Tumatayo tayo bilang anak. So we can claim our inheritance. Second, only a son can claim his inheritance from his father. Dito po, nakita natin, may panganay at may bunso. Pero yung bunso ang nag-claim. Ibig sabihin, alam ng bunso ang kanyang karapatan. At dahil alam niya, kinuha niya yung karapatan na yun. Hinamit niya yung karapatan na yun.
At bilang mga anak ng Diyos, nung kayo po ay sumampalataya sa Panginoon, inilagay kayo ng Diyos sa kanyang kaharian bilang sons and daughters of God. Totoo po, bilang mga pananampalataya, meron tayong tinatawag na stages ng pananampalataya. Pag tayo ay bago pa sa pananampalataya, babes in Christ. Pero yung standing natin sa harapan ng Diyos, yung katayuan, yung position, sinasabi ng banal na kasulatan, we are already sons of God. Ibig sabihin, yung position natin, matured. Yung position natin sa harapan ng Diyos, pwede mo nang i-claim yung karapatan mo. Pag alam mo na yung karapatan mo. Yan po yung makikita natin dito kay Apostle Paul nung ginamit niya yung salitang anak, dito po sa Romans chapter 8, verse 15 hanggang 16. Sabi po niya sa verse 15 and 16, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, spirit of sonship. Hindi yung spirit of yung child. Sonship ang binanggit po dyan. At ang sabi po dito, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng ama ko. So ang isang matured na anak, may karapatan humingi sa kanyang ama. Hindi yan magagawa ng isang batang paslit. Ang gagawin ng isang batang paslit, pag nagugutom, iiyak, lalapit ang kanyang magulang, papakainin siya. Pero ang isang matured, alam niya na yung pangangailangan niya. At siya mismo humihingi ng kanyang pangangailangan. Katulad ng ginawa ng bunso. Nasusundan niyo po ba? Ibig sabihin, ang binibigyan ng pansin sa atin dito, as far as our position in the kingdom of God is concerned, matured son na agad tayo. Hindi tayo tinitingnan ng Diyos na babe in Christ. Sa Greek word, yung ginamit po dyan ay, ang meaning po, ay matured son. At tanging ang matured na anak lamang, alam ang kanyang posisyon, ang mayroong kakayahan na ma-access ang kanyang karapatan sa kanyang magulang. Katulad ng ginawa ng batang ito, younger son, dun sa kanyang tatay. Hiningi niya yung kanyang mana. Bakit? Kasi alam niya, he is in his right mind at that time. O he was on his right mind at that time. Kaya niya hiningi ito. Alam niya yung kanyang karapatan. Dahil alam niya siya ay anak ng kanyang ama. At dito rin po makikita natin sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Sa verse 15, yung spirit of sonship, ang ibig sabihin po niyan ay we are adopted as sons. Kaya spirit of sonship, ibig sabihin inampon tayo. Ano ibig sabihin ng inampon? Alam natin ang issue kapag yung pag-a-adopt ang pinag-uusapan. Kung ano yung karapatan ng tunay na anak, ay karapatan din yun ng inampon. Kasi itinuturing na yung inampon ay tunay na anak din. Bagamat ang naging proseso ay pag-aampon, pero yung karapatan ng inampon ay kapareho sa tunay na anak. Kaya sabi po sa ESV ng Romans chapter 8 verse 15, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Kumbaga, hindi tayo anak, pero dahil inadopt tayo sa pamilya ng Diyos, yung karapatan ng mga Israelita bilang anak ng Diyos, karapatan na din natin. Yun nga lang tayo, spiritual inheritance ang namana natin from Abraham. Nagkaroon na rin tayo ng ganong karapatan bilang mga anak. At kung ano man yung karapatan ng mga inampon, ay the same na karapatan na ibinibigay sa mga tunay na anak. Alam niyo po ang issue ng pagiging ampon, kaya dito ginamit dito ni Apostle Paul. Kasi nung panahon na yon sa Roma, pinapractice na nila ito at maayos na nila itong napapractice. Kasi noon po, di ba, may mga slaves. So, pwede kang bumili ng slaves, tapos yung mga slaves na yon ay ituturing mo siyang pag-aari mo, at kaya lang ang relationship nyo, slaves and master. Kaya lang later on, in-improve nila yung kanilang pamumuhay at ayaw na nila na pangit naman na meron kang kasama pero ang turing mo slave. Later on, nag-improve sila at nagkaroon na ng relationship
ang ibang mga tao na pag-aari nila at binibili na ito upang maging kanilang ampon para ituring din nila na katulad ng isang tunay na anak. Kaya yun po yung ginamit ni Apostle Paul dito kasi yun yung practice nila. At ang ginamit po sa Roma na salitang tagapagmana ay makikita natin na yun po yung meaning. Ang ibig sabihin po nito, yung legitimacy ng mana ng isang ampon ay katulad din ng mana ng isang tunay na anak. Verse 17, tingnan niyo po, yan ang patunay. Dahil tayo inampon, kaya sabi sa verse 17, at yamang mga anak, para maintindihan natin, dugtong natin, yamang mga anak na inampon. Kasi di naman talaga tayo anak eh. Pero inampon tayo. So, para mas maging maliwanag sa atin yung verse, at yamang mga anak na inampon, ano kalagayan natin? Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. So, ano na kalagayan natin? Hindi tayo noon tagapagmana, hindi tayo karapat-dapat sa mga biyaya ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, ano na kayo ngayon? We are heirs, tagapagmana sa kaharian ng Diyos through Christ. Amen po ba? At mahalaga po itong katotohanan na ito, mga kapatid. Kasi nga po, kung hindi, mismo yung anak na panganay, namumuhay ng hindi alam yung kanyang karapatan bilang anak. At pag hindi ninyo alam ang katotohanan ito, pwede rin kayong mamuhay sa kaharian ng Diyos na mamuhay na katulad ng alipin na sa halip na namumuhay na kayo bilang anak. Nasusundan niyo po ba? Kaya nililinaw ito ni Apostle Paul. Sabi sa NIV ng Romans 8:17, now if we are children, then we are heirs, tagapagmana, heirs of God and co-heirs with Christ. Kung ano yung mamanahin ni Kristo, the same na available sa atin. Dahil kinalulugdan ng Diyos si Kristo, kinalulugdan din tayo ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. So yung word na heirs, sa Greek, ang ginamit po dyan ay kleronomos. Nang ibig sabihin, may kabahagi ka o may karapatan ka sa mana. Kaya only a son can claim his father's inheritance. Yun ang tanong, hindi ba anak yung panganay? Di ba anak? Ang problema, hindi niya alam yung kanyang karapatan. Yung anak na bunso, alam niya yung kanyang karapatan, claim niya yung kanyang karapatan, nilustay nga lang. So tayo bilang mga anak ng Diyos, nandyan yung opportunity, ibig sabihin lahat available yung pagpapala. Pero kapag kaya na ginamit, katulad ng ginawa ng bunso, sayang yung mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat lahat ng mga pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos, hawakan, gamitin, at maggamit sa pagpapala talaga. Hindi malustay at mabaliwala. Yun po yung tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. So tandaan niyo po, kayo at ako ay mga anak ng Diyos. Meron tayong mamanahin, available ang kalooban ng Diyos. Lahat ng mga pangangailangan ay available. Ang kailangan lamang, we have to access and claim this inheritance bilang mga anak ng Diyos. And lastly, you don't have the right to demand for your inheritance. Bagamat parang pwede. Pero ang ibig ko sabihin dito, hindi ito katulad ng mga pinagtrabahuhan mo na pagka hindi ka binayaran, magdedemand ka ng bayad. Siyempre, nagtrabaho ka, tapos yung employer mo ay hindi ka binabayaran, you have the right to demand. Kasi wage mo yon, kita mo yon. Pero pag pinag-usapan po yung mana, hindi ka pwedeng mag-demand na para bang sa ayaw at sa gusto mo, ibigay mo to sa akin. Hindi pwede. Parang dapat nating maunawaan na blessing lang din yon. Hindi mo pwedeng ipagpilitan kung ayaw pang ibigay. Wala kang karapatan doon kasi blessing lang yun sa'yo. Well, in the first place, ang nakita naman natin dito, yung ama ay nandun yung kanyang kasiyahan para ibigay yung pagpapala na yun sa kanyang anak. Hindi niya withhold. Pero may karapatan ang tatay na pwede niyang hindi ibigay yun. Lalo na kung alam niya agad, nalulustayin lang sa wala.
Pero hindi naman, dito nakita natin yung tatay, andun yung kanyang pagtitiwala sa kanyang anak, na kung saan man niya gamitin yan, ay pinagtiwalaan niya yung kanyang anak. Yun nga lang, ginamit ito sa masama. Now, ano ibig sabihin dito? Tandaan po natin, lahat ng mga provision na available sa kaharian ng Diyos, lahat yan ay provision ng Diyos para enjoy natin. Ipinagkaloob ito ng Diyos sa atin. Pero hindi tayo pwedeng mag-demand na kailangan pagpalain mo ako, Panginoon. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi po. Kung makikita po natin, walang ginawa yung anak sa mana ng tatay. Ang tatay ang nagsikap at ang tatay ang nagtrabaho, ang yumaman. Available ito para sa kanyang anak. At ang ginawa lang ng anak, ginamit niya yung kanyang karapatan para hingin. Pero hindi siya nag-demand na sa ayaw at sa gusto ninyo, hindi ganoon ang kanyang hiningi. Ang nakita natin, ginamit niya yung kanyang rights, yung pagkanyang claim. Now, ano ibig sabihin nito? Ito po ay picture ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, bago pa man tayo nangailangan, bago pa man tayo nilagay ng Panginoon sa mundong ito, lahat ng pangangailangan natin, inihanda na ng Diyos. Diba? Nung nilikha po ang mundo, pang-anim pong nilikha ang tao. Bago pa siya mangailangan, lahat ng mga pangangailangan niya, available na. So ano gagawin lang ng tao? Kailangang i-claim, kailangang i-enjoy. Hindi niya na kailangang paghirapan. Yun ang kalagayan doon sa Garden of Eden. Pero nung sila po ay nagkasala na, pinalabas na sila sa Garden of Eden, kailangan na nilang pagtrabahuhan ang lahat ng kanilang mga kakainin, pinagpapagalan na nila. Pero before the fall, makikita natin yung provision ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos ay sagana na nai-enjoy ng mga ni Adan at ni Eva doon sa Garden of Eden. Kaya ganun din po, yung ating pag-claim bilang anak ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo anak pero inilagay tayo sa kanyang kaharian. Anong gagawin natin? Pasasalamatan natin ang ating Diyos doon sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Hindi natin to deserve, pero ibinigay niya sa atin. Kaya ano sabi po ng Efeso chapter 1 verse 3? Sabi, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual, yung patawarin ka sa kasalanan, yung bigyan ka ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan, yan ay pagpapalang espiritual. Kung kailan ang mga tao ay talagang depressed, pero ikaw sa biyaya ng Diyos ay nakapagpupuri ka sa Panginoon kahit sabihin na, di ba noon, nagkanta si Rico Puno na namamasyal sa luneta, walang pera. Tayo mga anak ng Diyos, nagpupuri sa Diyos kahit walang pera. Amen po ba? Kasi hindi tayo natatali ng ating kondisyon o ng ating sitwasyon na, ay wala akong pera, di ako pupunta ng church, di ako hindi ako sasamba. Hindi. Alam mo na anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo, ipagpapasalamat mo yung mga pagpapalang espiritual na tinanggap mo sa Panginoon. Kasi hindi lang naman material ang mga pagpapalang ipinararana sa atin ng Panginoon. Alam natin na ang Diyos ay masaganang nagkaloob sa atin, lalo na ang ating kaligtasan. Efeso chapter 2 verse 8 and 9 sabi, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. So, ibig sabihin, yung pagpapala ng Diyos, noon pa man, laging unang nagpapala ang Diyos. Ano mang pangangailangan, siya unang laging nagbibigay sa atin. So, kung ganito ang ginagawa ng Panginoon, anong kailangan natin gawin? Kung ang Diyos ang nagkakaloob ng ating mga pangangailangan, ano ang dapat natin gawin? Kung titingnan po natin dito, ang panganay na anak, ito po yung naging problema niya. Nandun siya sa tahanan ng kanyang ama na sagana, pero hindi niya na-enjoy yung kasaganaan ng kanyang ama na yun naman din ay para sa kanya. He failed to enjoy his inheritance. Bakit? He was working for it like a servant. Pinagtatrabahuhan niya. Ano po ang kalagayan nito? Nung tayo po hindi pa mga mananampalataya, ganyan din po natin tinitingnan ang pagpapala ng Diyos. Yung kalagayan ng mga relihiyoso, na kailangan mo muna magsakripisyo, kailangan mo muna na para bang pagpanata ka, siyam na gabi, na sunod-sunod na lalakad kang paluhod papunta sa altar.
siyam na araw, at pag natapos mo yun, baka sakaling maawa ang Diyos, ibigay mo yung mga hinihiling. Lagi tayong mayroong mga ganong prayer, di ba? May mga panata, ipapanata natin sa ganito para pagka may awa ang Diyos. Para pang kailangan pahirapan muna natin ang ating sarili bago tumugon ang Panginoon. Ganon nga ba ang ating Diyos? Hindi ganyan ang Diyos na itinuturo ng Biblia, lalo na sa Bagong Tipan. Ang itinuturo sa atin na uri ng Diyos ay bago ka pa mangailangan, tinatagpo na yan ng Diyos. Kailangan makita mo ang iyong katayuan sa harapan ng Diyos at manampalataya ka katulad ng ginawa nung bunsong anak. Declaim yung kanyang inheritance. Yung tayo din bilang mga anak ng Diyos, paano natin maangkin ang mga pagpapalang ito? By faith. Angkinin natin na tayo yung mga anak ng Diyos at ang mga provision ng Panginoon ay available sa atin. Hindi natin ito kailangan pagtrabahuhan. Subalit yung panganay, ito pong nangyari, he failed to enjoy his inheritance because he was working for it, hoping na sa pamamagitan ng kanyang pagpapagal ay pag humingi sa kanyang tatay, ibibigay sa kanya. Siguro natandaan niyo yung contest ng kay Elijah, magpababa ng apoy at saka yung mga propeta ni Baal, na kailangan pa nilang sugatan ang kanilang sarili at sumigaw. At sabi pa ni Elijah hanggang alas 3, sige, lakas-lakasan niyo pa para baka natutulog ang inyong Diyos. Kasi yun ang idea nila, kailangan sugatan ang kanilang sarili, baka maawa ang kanilang Diyos. Hindi ganyan ang ating Diyos, mga kapatid. Ang ating Diyos ay Diyos na inaabot, nakahanda na katulad ng isang mabuting magulang bago ka pa mangailangan, inihahanda niya na ang mga pangangailangan mo. Yan po ang ating Diyos. Yan po ang kinabibilangan nating kaharian. In the kingdom of God, God prepared everything for His children. And we can avail these provisions by faith kapag ka ginamit natin yung ating karapatan bilang mga anak ng Diyos. Now, ano pong ibig sabihin nito sa atin nung ginawa nung elder son? Kasi po dito nagkakaroon ng problema. Minsan ang idea natin, siguro kung nanalangin pa ako ng mas mahaba, siguro kung talagang pinaglingkuran ko pa ng matindi ang Panginoon, siguro talagang tutugunin niya ako. So anong kalagayan yun? Para din tayong panganay na anak. Dahil sa ginagawa natin para kumilos ang Diyos. Hindi ganyan. Siguro ang tanong niyo, Pastor, para saan pa tayo? Para talaga tayo nananalangin, kailangan mahabang manalangin, kailangan naglilingkod ng marugtog. Para saan ba yun? Hindi ba yun kailangan? Kailangan po yun. Kaya lang hindi dapat yan ang ginagawa nyo para magresulta ng sagot ng Panginoon. Dapat yan po ay resulta nung tinanggap mong biyaya mula sa Diyos. Kaya mo siya pinaglilingkuran ng lubos. At tulad po ng kwento doon sa Luke chapter 7, nung si Jesus ay pinunasan po ng pabango ng isang babae, tapos sisimong ketongin, yung pinasok niya po na bahay, ay sabi sa kanya, parang sinisiraan kasi bakit niya tinatanggap ang isang marumi. Parang gano'n, bakit ino-honor ng Panginoon yung ginagawa ng babae, samantalang makasalanan yun. Nagkwento ang Panginoon ng sabi niya, halimbawa, mayroong isang tao na may ganitong utang, pinatawad siya, meron siyang utang na 50,000, tapos meron ding utang na 5,000. Ngayon, pareho silang pinatawad. Sino yung magmamahal ng malaki? Sabi nung tinanong, syempre yung pinatawad ng malaki. So, ganun din sabi ng Panginoon, yung nakaranas ng pagpapatawad ng malaki, malaki din niyang maglingkod. So, ganun din sa atin. Para saan yung, bakit tayo naglilingkod ng lubos? Bakit tayo nananalangin para sa mga kaluluwa? Bakit natin ginagamit ang ating buhay para sa Panginoon? Kasi kung naranasan mo talaga ang biyaya ng Diyos, makikita mo kulang pa ang ginagawa mo para sa Panginoon. Pero hindi yan ginagawa mo para tumugon ng Panginoon. Ginagawa mo na yung paglilingkod na yan kasi may ginawa na ang Diyos para sa iyo. At yun na lang ang tugon mo, yun ang response mo. Nasusundan niyo po ba? Kumbaga yun yung ating tugon sa paglilingkod sa Panginoon. And ang maganda naman sa Panginoon, kapag ka ikaw ay naglilingkod ng tapat, kapag ka ikaw ay sumusunod ng tapat, napaka-mabuting Diyos niya na hindi niya yun binabaliwala.
Kaya naman ang Diyos, nagre-reward siya, ayaw naman sa iyong ginagawa. Ganun ang Diyos. Kumbaga, kung nakikita niya na ikaw ay marugdog, at nakikita niya yung iyong paglilingkod, tatapatan naman niya ng Panginoon na karapat-dapat din na recognition, blessings. Bakit? Kasi siya yung employer na talagang lahat ng ginagawa mo, nakikita. Hindi nababaliwala. Kung dito sa lupa, may mga bagay tayo na ginagawa na hindi nare-recognize ng ating mga pinaglilingkuran sa Panginoon, kaya nga yung katulad ng message nung Sunday through Tileti, anong sasabihin ng Panginoon? Sa mga tapat na naglingkod, well done, my good and faithful servant. Kasi kung talagang nakita mo, naranasan mo ang biyaya ng Diyos, di ba dapat lamang na paglingkuran natin siya ng lubos? At dahil pinaglilingkuran natin siya ng lubos, yung recognition, in the end, hindi yun yung pagkakait ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi nakita niya yung ating kabutihan, nakita niya yung ating katapatan. Wala pa tayong ginagawa, ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Romans chapter 5 verse 8, di ba sabi? When we were yet sinners. Ibig sabihin, hindi dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya niya tayo pinagpapala bilang mga anak. Hindi natin kailangang pagtrabahuhan ng mga pagpapala. Ipinagkaloob na ito ng Diyos sa atin. Kailangan lang matutunan natin ito kung paano natin ito gagamitin. Now, dito po tayo bilang pagtatapos. Gusto ko pong makita natin yung ginawa po ng ama. Kasi nagpasya po yung anak, at ang sabi ng anak, babalik ako at ituring mo na lang ako na alipin. Hindi pa siya tapos, sabi ng ama, bigyan niyo siya ng singsing, bigyan niyo siya ng robe, at bigyan niyo siya ng sandalyas. Ano pong ibig sabihin nito? Makikita natin na binigyan siya ng singsing, bagong authority. Dapat makita natin yung bilang mga anak ng Diyos, we have authority to claim. Meron tayong authority. Ano yung authority na yon? Kasi yung singsing na yon, pagpapatunay na hindi siya alipin. He is above the others. Kasi yung singsing na yon, palatandaan na siya ay anak. Kaya yung authority na yon, pwede niyang gamitin over his household. Sa household ng kanyang ama. At tayo din bilang mga anak ng Diyos, God has given us authority. Hindi over the others, but authority over the works of the enemy. Kaya kilala ng Diablo kung tayo'y mga tunay na mga anak ng Diyos at hindi. Alam ng Diablo kung sino ang mga tunay na anak ng Diyos. Nilinis ng dugo ng Panginoon. At meron tayong authority. Yung authority na yon, kapamahalaan, ay laban sa anumang gawa ng kaaway. Kumbaga makikita natin dito na doon sa anak na kinilala yung katayuan ng kanyang ama sa kanyang tahanan, ibinalik ng tatay yung nararapat doon sa kanyang anak. Samantalang yung panganay, yung mga bagay na ito, yung karapatan na ito, hindi niya maangkin kasi hindi niya kinikilala na siya ay tunay na anak. Pero itong anak na nagbalik, kinilala yung authority ng kanyang ama, ibinalik ng tatay yung nararapat sa kanyang anak. Ano yun? Number 1 is yung authority. Pangalawa, binigyan siya ng robe. Ano ibig sabihin yun? New identity. Binigyan siya ng robe. Yung kasuotan na yon ay nagpapatunay na hindi na siya yung alipin, hindi na siya yung dusta, yung mahirap, kundi binigyan siya ng bagong katayuan. Binalik yung dati niyang katayuan, yung bago niyang katayuan bilang anak. At binigyan siya ng sandals bilang protection. At ganyan din ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Dahil sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, bawat isa sa atin lumayo. Pero nung tayo bumalik sa Diyos, tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. At bilang mga anak, we have been given authority. We have been given new identity. And we have been given sandals to protect us. Kaya ito po yung kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya kung meron kang mga bagay na ito na binigay ng Panginoon, anong gagawin mo? Angkinin mo, ipamuhay mo itong katotohanan na ito. Kaya ito pong younger son na ito, nung ibinalik ito sa kanya, tinanggap niya.
And I believe, bagamat hindi na sinabi doon sa kwento, na-enjoy niya na ng tama yung kanyang karapatan. Kasi nakita niya na kung paano mamuhay ng hiwalay sa kalooban ng kanyang magulang. At nawala sa kanya yung mga pagpapala na yun. Pero this time, I believe, dahil natuto siya sa kanyang pagkakamali, hindi na siya lumayo doon sa presensya ng kanyang magulang at sa pagpapala ng kanyang magulang. Ganon din sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Kung naunawaan ninyo ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay, na kayo rin ay katulad ng kalibughang anak na namumuhay ng malayo sa Diyos, pero kinahabagan ng Diyos, inilagay sa kanyang kaharian, at lahat ng mga pangangailangan ay available para sa iyo. Babalik ka pa ba doon sa dati mong pamumuhay na hindi mo na-enjoy ang pagpapala ng Diyos? O paglilingkuran mo na siya ng lubos dahil naranasan mo ang kanyang habag, naranasan mo ang kanyang biyaya. Kahit wala ka pang ginagawa, pinagpala ka na ng Diyos. Ano po ang gagawin mo? Di po ba bilang anak ng Diyos na nakaranas ng ganitong kalagayan, dapat lang na paglikuran natin ang ating Diyos. Amen po ba? Kung alam mo sa buhay mo na itong mga bagay na ito hindi naman para sa iyo, pero ipinaranas at pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ano magiging dahilan mo para sabihin mo, ay ayoko muna sumamba, tinatamad ako. Para bang yung ginawa ng Panginoon doon sa krus para tumbasan mo ng katamaran, ay parang hindi mo naranasan talaga kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Pero kung alam mo yung mahalagang ginawa ng Diyos sa buhay mo, gigising ka ng maaga, nasa bahay pa lang, sumasamba ka na kahit wala pa dito. Alam mo, nakakatagpuin mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Papahalagahan mo ang iyong paglilingkod, papahalagahan mo ang iyong pagsamba, papahalagahan mo ang gawain ng Diyos. Bakit? Kasi yan ang response, yan ang tugon ng nakaranas ng matinding pag-ibig mula sa Diyos. Amen po ba? Kaya makikita sa iyo yung kagalakan. Excited ka sa iyong pagpupuri sa Diyos. Excited ka sa iyong pagmamahal sa Diyos. At nakalulungkot, the elder son failed to live as a real son. Dahil doon, namuhay siya sa kasalatan. Samantalang yung bunso, namuhay siya sa kasaganaan, na mali nga lang ang kanyang kaparaanan. Pero mga kapatid sa Panginoon, ang nais ng Diyos ay katulad, mamuhay tayo ng katulad ng bunso. We know our inheritance and we are living in and enjoying the inheritance that is available for us bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Nais ng Diyos na ito yung ating ipamuhay sa Kanyang kaharian. We are not begging for God. Bilang mga anak, hindi po tayo humihingi ng limos. Bilang mga anak ng Diyos, ang nais ng Panginoon, gamitin natin yung authority. We have the ring, yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus. Ikaw ay anak ng Diyos. At nagagalak ang Diyos. John 16:23. Nagagalak ang Diyos if you ask in the name of Jesus. Ano mang hingin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus, ibibigay sa iyo. Bakit? Kinalulugdan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kaya kapag lumapit ka in the name of Jesus, ibibigay ng Panginoon. Sapagkat yung kalooban ng Diyos ay pagpalain ka bilang kanyang anak. Amen po ba? So we are not working for our salvation. We are not working for the favor of God. We are already favored by God. Pinagpala na po tayo ng Diyos. At kung nagdarama niyo ang pagpapala ng Diyos, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Kaya kung nagtanggap na ninyo ang pagpapala na yan ng Diyos, ipabuhay na ninyo yung pagpapala ng Diyos. Maglingkod ng katulad ng pinagpala ng Diyos. Hindi parang laging talunan. Hindi yan ang mga anak ng Diyos. We have authority over the works of the enemy. We have even authority over our circumstances. Hindi tayo yung talunan sa ating mga pinagdadaanan. Pag may karamdaman, ay hindi ka na makapagpuri sa Panginoon. Hindi. Anak ka ng Diyos. Diba? Kilala mo ang iyong Diyos. Hindi pipigilan ng sitwasyon ang iyong pagpupuri sa Panginoon. Kaya naglilingkod tayo hindi para pagpalain. Naglilingkod tayo dahil we are already favored by God.
Amen? Kaya every time po na kayo po ay magdadako sa lugar na ito, humahayo kayo na hindi man nare-recognize, hindi nakikita, hindi nalalaman ang inyong ginagawa, hindi nyo yan ginagawa sa mga leaders dito. Ginagawa nyo yan sa Panginoon bilang resulta, bilang response mo, dahil ang Panginoon mo umibig sa iyo. Dahil ang Panginoon mo pinatawad ka, nais mo ding ibahagi yun sa iba. At pagdating ng Panginoong Jesus, God will recognize you, well done, my good and faithful servant. Ayon sa iyong pinaglingkod sa Panginoon. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Nasabi po ng 1 John chapter 5 verse 14 and 15, last na po. God wants us to claim our inheritance. He wants us to ask of Him bilang mga anak. Sabi niya, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin, ibigay niya ang anumang tingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Ito ang kaibahan. Bilang anak ng Diyos, hindi ka katulad ng kalibugang anak, nahihingi ka para gustayin sa walang kaayusan ang bigaya ng Diyos. Sabi dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin ibibigay niya ang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. So bilang mga anak ng Diyos, you have wisdom from God. At ang mga pangangailangan mo, hinihingi mo ayon sa makabubuti sa iyo, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa ikapapahamak mo katulad ng ginawa ng younger son. Nung hiningi niya, napahamak siya. Pero this time, masabi ng banal na kasulatan, verse 15, yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag alam natin yung ating karapatan, kiniklaim natin ito, rest assured, God will answer according to your needs. Ayon din sa Kanyang banal na kalooban. Amen po ba? Amen. So patuloy po tayo maglingkod sa ating Panginoon, hindi dahil gusto ninyo na dumalo yung pagpapala ng Diyos. Ang paglilingkod ay response ninyo dahil pinagpapala na kayo ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.